Sa baryo ng Masikap, may isang lalaking kilala hindi sa kabutihan, kundi sa talim ng kanyang dila. Siya si Mang Mapait, ngulit mas kilala bilang Mang Mapanlait. Maaga pa lamang ay nakaupo na siya sa bangkong kahoy sa tapat ng tindahan. May hawak na kapeng mainit at ang mga mata niya ay palipat-lipat sa mga dumaraan. "Maaga ka na naman, Mang Mapanlait," bati ni Aling Celia. "Mas mabuti ng maaga," sagot niya, "para makita ko agad kung sinong may bagong kapalpakan ngayon." May dumaan na kapitbahay na bagong bihis. "Uy, may okasyon ba?" tanong ng isa. Sumingit si Mang Mapanlait. Pangmayaman ng porma, pero siguradong may utang na naman yan. Napatingin ng kapitbahay. "Pinaghirapan ko po ito." "Talaga?" tugon niya. "Sana pati asal pinaghirapan din." Natahimik ang mga nakarinig. Maya-maya, may batang nagbitbit ng tubig. Bahagyang natapo ng laman. "Dahan-dahan lang, iho," sabi ng matanda. Nguit mabilis ang puna. "Hanggang dyan ka na lang ba? Konting bigat lang, hirap ka na." "Madulas lang po," sagot ng bata. "Madulas ang kamay o madulas ang isip?" dagdag niya. Nadapa ang bata sa harap nila. May ilang napahawak sa bibig sa gulat. Ngunit imbes na tumulong, nagsalita muna siya. "Hindi ka nga marunong maglakad, hindi ka pa marunong mag-ingat." Tahimik na tumayo ang bata. Pinunasan ang tuhod. "Okay lang po ako," mahina niyang sabi. Ngumit ang dating ningning ng kanyang mga mata ay tila nabawasan. Para kay Mang Mapanlait, ang pagpuna ay parang paghinga, natural, araw-araw. Hindi niya iniisip kung may nasasaktan. At may isa pa siyang ugali. Siya ay tuso. Hindi siya basta nagsasalita. Pinipili niya ang oras kung kailan mas masakit ang tama. Isang hapon, habang naglalakad sa pauwi, narinig niya ang dalawang babae na nag-uusap. Bakit kaya ganun siya magsalita? Parang laging may galit. Hindi ba siya natatakot na bumalik sa kanya ang mga salita niya? Sandaling tumigil si Mang Mapanlait, ngunit ngumiti lamang siya. "Kung mahina ang loob nila, kasalanan ko ba?" bulong niya sa sarili. Nagpatuloy siya sa paglalakad, ngunit sa unang pagkakataon, may kakaibang lamig sa hangin. Parang may tahimik na babala na hindi niya pinapansin. At hindi pa niya alam, darating ang araw na ang mga salitang binibitawan niya ay babalik sa kanya. Mas mabigat, mas masakit. Isang umaga, may dumating na kakaibang karwahe sa plaza. Walang kabayo. Parang kusa itong huminto sa gitna ng liwanag. May dala itong malaking salamin, mas malinaw pa sa tubig ilog, mas tahimik pa sa gabi. May karatulang nakasabit, "Salamin ng katotohanan, libre para sa gustong makakita." Nagtawanan ng mga tao. "Panibagong palabas na naman," sabi ng isa. "Sigurado ka?" tanong ng kasama niya. "Baka may bago tayong matutunan." Ngulit isa-isang sumilip. Ang bawat tumingin ay hindi mukha ang nakita, kundi ang anyo ng kanilang pag-uugali. "Ang saya pala kung mabait ka," bulong ng isang babae habang tinitingnan ng sarili. "Parang may liwanag sa paligid ko," sabi ng isa pang lalaki, medyo napangiti. May isang lalaking kilalang tamad, nakita ang sarili niyang nakatali sa sarili niyang paa. "Ha? Ano to?" tanong niya, napakamot sa ulo. "Parang ako yata ang pasaway ngayon," dagdag niya, pilit tumatawa. Lumakas ang bulungan. "Grabe, kakaiba ang nakita ko." "Hindi ko akalain," sagot ng iba, hawak-hawak ang dibdib. Nakangisi si Mang Mapanlait sa gilid. "Ako? Wala akong dapat ikatakot," bulong niya sa sarili, sabay hagod sa baba. "Siguro, kaya kong tanggaping lahat," dagdag niya, pilit kumbinsido. Ngunit bago siya lumapit, isang matandang babae ang humawak sa kanyang braso. Hindi lahat ng nakikita, madaling tanggapin. Mahinang sabi nito, halatang may pag-aalala sa mga mata. "Baka masakit sa simula," dagdag pa nito. Dahan-dahang tumitig sa kanya. Tinanggal niya ang kamay ng matanda.
Mas mahirap tumanggap ng katotohanan kung mahina ang loob, sagot niya, may bahagyang ngiti ng paniniwala sa sarili. Pero tingnan natin kung kaya ko talaga, dagdag niya, dahan-dahang lumapit. At lumapit siya sa salamin, ngiti sa labi, at sa kauna-unahang pagkakataon, tumigil siya sandali upang talagang pagmasdan ng sarili. Ano kaya ang makikita ko rito? Bulong niya, halos marinig lamang ng kanyang sarili. Pagharap niya sa salamin, hindi siya ang nakita niya. Isang aninong payat, mahaba ang dila, may mga basag sa dibdib. Sa bawat basag, may mga salitang binitawan niya noon. Walang kwenta. Hindi ka yayaman. Mas magaling pa ako. Bawat salita ay parang nakasulat sa lamat. Napaatras siya. Hindi totoo yan, sigaw niya, bahagyang nanginginig ang boses. Hindi pwede, dagdag niya sa sarili, pilit pinipigilan ang takot. Ngunit habang tumatagal, lalong dumidilim ang kanyang refleksyon. Bakit ganito ang nakikita ko? Bulong niya, halatang nananabik na umalis. Ang anino ay gumalaw at itinuro ang sarili niyang dibdib. Ano ba to? Ano ba itong sinasabi nito sa akin? Tanong niya sa hangin, halos marinig lang ng sarili. Doon niya napansin, ang bawat panlalait ay may bakas. At ang bakas ay hindi sa iba, kundi sa kanya pala bumabalik. Paano nangyari to sa akin? Bulong niya, pilit huminga ng malalim. Tumawa ang ilang tao sa likod niya. May ilan ding natahimik, tila nagulat sa nakita. Grabe, wika ng isa. Parang totoong-totoo, dagdag ng iba. Biglang nagkaroon ng maliit na bitak ang salamin at sa bitak na iyon, nakita niya ang sarili niyang mukha. Pagod, mag-isa. Hindi pwede, bulong niya muli, nanginginig na halos pabulong. Sa unang pagkakataon, hindi siya makapagsalita. Tumingin siya sa paligid, lahat ay nakatingin, ngulit walang makakatulong. Hindi ako ganito. Bulong niya sa sarili, sabay hagod sa muka. Kinagabihan, may kumatok sa kanyang pintuan. Hindi isa, hindi dalawa, isa-isa silang dumating. Ang batang nadapa noon, ang kapitbahay na may bagong damit, ang lalaking pinagtawanan niya sa plaza. Hindi para gumanti, hindi para manumbat. Masakit po iyon, mahinang wika ng bata, halatang naninginig pa ang boses. Matagal ko pong dinala ang sinabi ninyo, dagdag ng kapitbahay, hawak ang kamay ng bata. Naniniwala na sana ako sa sarili ko, bulong ng lalaking pinagtatawanan niya, pilit pinipigilan ng luha. Hindi sila galit, mas mabigat doon, sila'y totoo. Tahimik si Mang Mampanlait. Nakaupo siya sa gilid ng mesa. Nakayuko, ang mga kamay ay magkasalikop. Minsan, bubuka ang kanyang bibig, ngunit walang lumalabas na salita. Hindi ko alam na ganito pala kabigat ang salita, bulong niya sa sarili. Ngayon lang niya narinig ang bigat ng sariling mga salita. Hindi pala biro ang sugat na hindi nakikita. Nang magsara ang pinto matapos umalis ang huli, napatingin siya sa lumang salamin sa dingding. May basag ito sa gilid. At sa basag na iyon, nakita niyang tila may lamat din sa kanya. Siguro, ako rin, may dapat ayusin. Bulong niya, pilit pinipigilan ng luha. Kinabukasan, wala na ang salamin sa plaza. Parang bula itong naglaho. Ngulit may naiwan, isang lalaking mas tahimik kaysa dati. Huminga siya ng malalim, tinignan ang paligid at parang may bigat na nawala sa dibdib. May dumaan na batang may bagong sapatos. Bubuka na sana ang kanyang bibig, ngunit huminto siya. Huminga, tumingin, at sa halip na puna, sinabi niya, "Mag-ingat ka sa paglalakad." Napatingin ang bata, ngumiti. "Salamat po, Mang Maingat," sagot nito, halos marinig lang ng kanyang puso. May isang lalaking nagkamali sa pagbitbit ng sako. Lumapit siya. "Tulungan kita,"
sabi niya. Hindi nakataas ang kilay, hindi nakangisi. Salamat po, sagot ng lalaki na tila nagulat sa kabaitan. Unti-unti napalitan ng panlalait ng payo. Ang tusong ngiti naging maingat na salita. Siguro, pwede rin pala akong ibang tao, bulong niya sa sarili habang tinitignan ang mga nagdadaan. Hindi agad naniwala ang baryo. May ilan pang naghintay kung babalik ang dati. Ngunit sa bawat araw na lumipas, ang kanyang dila ay hindi na talim, kundi tulay. Nagiging daan ng gabay at paalala sa bawat tao. At makalipas ang panahon, hindi na siya tinatawag na Mang Mapanlait. May bago siyang pangalan sa baryo, Mang Maingat. Sapagkat natutunan niya, ang talim ng dila ay kayang pumutol ng kapwa, ngunit maaari ring maging susi sa paghilom. Hindi pala huli ang lahat, bulong niya sa sarili, may bahagyang ngiti, habang tinitingnan ang plasa na tahimik ngunit buhay. Hindi masama ang magsalita ng totoo, pero mas masama ang palaging manlait at kalimutan ang kabutihan sa kapwa. Sapagkat ang salita ay parang kutsilyo, maaaring itong makasakit o makapagpagaling. Ang maingat at mabuting pananalita ang nagdudulot ng liwanag at kapayapaan sa paligid. Kung may natutunan ka sa kwento ni Mang Mapanlait, maaari kang mag-like sa video at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong may aral. At huwag kalimutang i-share sa mga taong kailangan makarinig ng paalala na ang tunay na lakas ng salita ay hindi nasusukat sa talim, kundi sa pusong marunong mag-ingat at magbigay gabay.